This is the Tecno Spark 10C and itong smartphone na to is 4,000 lang. Pero sa presyo nito guys, kahit papano, yung specs naman nakalagay dito is okay naman for daily use or kahit basic gaming. So tara tingnan natin kung anong kayang ibigay ng smartphone na to. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Merl De Guzman. Welcome back to my YouTube channel. At ngayon may panibago tayong smartphone na re-reviewin. At ito ngayon, si Tecno Spark 10C. So sa ngayon guys, budget meal lang na smartphone to. At gusto kong malaman sa halagang 4,000 plus. Yes, you heard it right. 4,000 plus lang yung presyo niya. Sa halagang 4,000 plus, kaya niya kayang makipagsabayan sa ibang mga smartphone or kaya ba nitong pang gaming? So, huwag natin patagal pa, tara't pag-usapan natin to. Quick specification lang, meron tong Unisoc Tiger T606. Meron siyang dalawang variant, 4GB RAM and 8GB RAM na may 128GB of internal storage. At ang maganda dito guys, IPS LCD lang yung display niya. Pero ang laki guys, 6.6 plus meron pa siyang 90Hz refresh rate. At ang maganda dito guys, hindi rin siya bitin sa charging dahil meron siyang 18 watts fast charging. Alam nyo, karamihan sa mga smartphone na ganito presyuhan, karamihan 10 watts lang pero to kaya niya hanggang 18 watts fast charging. So di ba, ano pang hahanapin mo sa smartphone na to kung ganito lang yung budget mo? Para sa akin guys, hindi na ako magrereklamo dito. And basic lang naman din yung laman ng kanyang box guys. Charging brick na 10 watts pero kung sa inyo guys, palitan nyo na lang ng mas mabilis na charging brick. Plus kasama na rin dito of course yung charging cable, yung 2+1 warranty. May kasama na rin pala itong jelly case. At ang maganda rito guys, meron din siyang kasamang headset. So hindi tinipid ni Tecno dito, di ba? Pagdating dito may kasama pang headset. At syempre hindi mawawala yung panundot. And in fairness guys, ang nagustuhan ko talaga sa mga Tecno is meron kasamang headset palagi. And pagdating naman sa presyo nito, yung 4GB of RAM and 128 of ROM is nakakalaga ng 4,200. And then yung 8GB version naman na RAM nito is nasa 5,000 plus ata. Di ko sure guys ha. Pero kung gusto mong mas makamura, mas mura sa online or kaya sa TikTok, maabot minsan to ng sale na 3,000 plus lang. So kung talagang gusto mong mas makatipid, sa online kayo bumili. Pagdating naman sa build quality ng smartphone na to guys, meron siyang plastic back, plastic frame at glass front. At kita nyo napaka fingerprint magnet talaga ng likod niya. Pero hindi naman siya big deal sa akin. Yun nga lang, maglagay na lang kayo ng mismong case para hindi talaga rapid din ng fingerprint yung likod niya. Pagdating sa babaan, dito naman yung kanyang speaker grill, yung audio jack, yung mic at yung Type-C port. Sa kanan dito yung kanyang fingerprint / power button and yung kanyang volume rocker. At sa kaliwaan dito yung kanyang SIM tray na may dalawang SIM card at micro SD slot. At ang nagustuhan ko sa smartphone na to guys, hindi siya kasing bigat kagaya sa ibang mga cellphone. Plus, kita nyo naman, para sa akin, napakaganda ng design niya para sa presyo niya. Yun nga lang, yung notch nito is water drop notch pa. So, very 2018 pa yung ganong design. Pero again guys, yung back naman niya is napakagandang tignan. At yun nga lang, again guys, fingerprint magnet talaga yung back niya. Pero again, hindi naman siya big deal sa akin dahil para sa akin, napakaganda ng design niya para sa presyo niya. And nung una guys, talagang ina-expect ko na magiging malagtong smartphone na to since 4,000 plus lang siya. Pero after ng paggamit ko, pag-download ko ng mga games at kung ano-ano pa, sobrang minimal lang nung lag sa nararamdaman ko. Talagang hindi ako makapaniwala na 4,000 plus lang tong smartphone na to. So para sa akin guys, bibihira lang yung may mga ganitong smartphone sa ganitong presyo na ganito kasulit. Pagdating naman sa kanyang display, meron siyang 6.6 inches IPS LCD display at ang maganda rito guys, meron siyang 90Hz refresh rate. Oo guys, alam na natin 720 pa lang yung kanyang resolution pero kaya naman yung 1080p sa YouTube. Pero at least guys, meron siyang 90Hz refresh rate. Alam natin na bibihira lang magkaroon ng 90Hz refresh rate sa mga smartphone na gantong kapresyuhan. And wala rin tong support na Widevine L1. So para sa akin, medyo na-disappoint ako sa part na yon. Pero again guys, para again sa presyo niya, yung kanyang display mismo, kita nyo naman dito sa YouTube, sobrang sakto lang, hindi siya oversaturated kagaya ng ibang mga smartphone. So average lang talaga yung display nitong si Tecno Spark 10C at okay naman din siya pang movies. Pagdating naman sa brightness, ang kanyang typical brightness is 430 nits pero para sa akin talagang nakukulangan pa rin ako sa kanyang display at lalo na guys sa direct sunlight, ang hirap makita ng display nitong smartphone na to. Pero again, okay lang naman din at yung kanyang display syempre, pwede mo naman babaan yung kanyang 90Hz or 60Hz
or mas maganda kung auto refresh rate. Well, so far smooth naman yung display niya kahit papano. At pagdating naman guys sa fingerprint at face unlock, nagulat din ako dito dahil sa presyo to na 4,000 kompleto, 'di ba? May face unlock, meron din fingerprint at hindi pa dyan natatapos guys, ang bilis din talaga nung fingerprint at face unlock nitong smartphone na to. Para sa akin, maganda na mabilis yung fingerprint at face unlock niya. Pagdating naman sa haptic feedback guys, no comment dahil alam natin ang budget smartphone to, so hindi gagandahan yung kanyang haptic feedback. So kung ako sa inyo, is i-turn off nyo na lang yung kanyang haptic feedback. Okay guys, ito pa yung isang ikinatuwa ko sa smartphone na to. Hindi na ako na-expect na maganda yung speaker niya, okay? Pero nung tinesting ko, okay lang naman din, average lang for its price. Pero hindi siya dual speaker. Pero again guys, kayo na ang humusga. 11. At 2019 pa guys, magmula nung na-release tong smartphone na to. At sa tingin nyo, kaya niya pa bang makipagsabayan sa ibang mga smartphone ngayong taon to or kahit next year? At kung balak mo talagang bumili ng iPhone pero kung na-budget ka lang, baka gusto mo nang panoorin itong review video na to. So see guys, sa presyo niya, okay na yung kanyang speaker. Ang processor naman ng smartphone na to is Unisoc Tiger T606. Octa-core na rin siya guys at ang kanyang GPU is Mali G57 MP1. At alam nyo guys, pagdating sa gaming, dito rin ako natuwa sa smartphone na to since hindi naman ganong kalakasan yung kanyang chipset pero kahit papano, kayang-kaya niya maglaro ng mga basic games kagaya nitong Firelight 84, Call of Duty Mobile, Asphalt 9. At yes, nakakaramdam ako ng konting lag, konting frame drops pero hindi naman siya kasing lala kagaya ng ibang mga smartphone. So para sa akin guys, pagdating sa gaming, kayang-kaya talaga nitong smartphone ito, yung mga basic games kagaya nito. So para sa akin, approve siya for gaming. Sa camera naman guys ng smartphone na to, meron siyang 16 megapixel main camera, 0.8 megapixel depth sensor with flash. Ang kanyang video recording both front and back is 1080p 30fps. Yung front camera naman niya is 8MP megapixel with flash na rin kasama. So pagdating sa camera ng smartphone na to, hindi na ako nag-expect na maganda siya dahil yung presyo nga niya guys, alam naman natin, acceptable na para sa akin yung quality nung camera niya kahit papano. And kung magiging honest ako sa smartphone na to guys, yung camera niya is talagang naalala ko yung mga smartphone nung 2013. So ganun yung quality nung camera nitong smartphone na to. And pagdating naman guys sa video recording ng smartphone na to, both front and back, as you can see, 1080p at 30fps lang yung kaya niya. So kung gaano ka average yung camera niya is ganoon din pagdating sa video recording. So huwag na kayo mag-expect na maganda yung kanyang video recording. At yun nga, mag-expect na kayo na shaky rin siya. At marami rin siyang noise. At saka ewan ko, medyo hirap siya talaga pag tirik din yung araw kagaya sa pictures. Plus hindi rin maganda yung audio quality niya pag nagre-record ako. So tinurn off ko na lang din. And para sa akin, kung mahilig kang mag-upload ng mga picture, videos, or mahilig kang mag-upload for example sa TikTok ng mga videos mo, pictures, hindi ko siya ma-recommend for camera. Pero again guys, alalahanan naman natin yung presyo niya. Nasa ganitong presyo guys is kahit paano meron naman siyang average na camera. Pero again guys, huwag kayong mag-expect na maganda yung kanyang camera. Pagdating sa battery ng smartphone na to guys, meron siyang 5000 mAh capacity na may 18 watts and okay lang naman yung kanyang charging speed. Siguro maabot siya ng 1 hour and 45 minutes. At para sa akin, ang the best sa smartphone na to is yung kanyang battery dahil umaabot ako dito ng isang araw at sa next day meron pa akong 35%. So ganun kakunat yung battery niya. So para sa akin, ang pinaka the best dito is yung battery. Pagdating naman guys sa mobile data usage ng smartphone na to, para sa akin okay lang naman din kahit walang 5G since nakadepende pa rin sa lugar nyo yan. Kung may 5G nga yung smartphone mo, wala namang 5G sa lugar nyo, diba? Wala rin silbi yung smartphone mo. Pero para sa akin, average yung kanyang connectivity. And kung pang social media lang naman or basic browsing, para sa akin perfect tong smartphone na to since meron nga siyang 90Hz refresh rate. At para sa akin guys, good job yan kay Tecno na nagbibigay sila ng mga gantong ka-budget friendly na smartphone. Overall, ang masasabi ko sa smartphone na to is sobrang sulit niya talaga. Alam niyo guys, kung naghahanap kayo ng smartphone na pang bakbakan, secondary phone, or kung nagtitipid ka, gusto mo ng murang smartphone lang, sobrang bagay ito para sa inyo guys. Kasi alam niyo, ang dami ng mga gandang spec, 90Hz, plus sobrang minimal lang din naman talaga ng lag niya. Bibihira lang yung lag. May lags yes, pero hindi yung ganun kagrabe. Saka dati naalala ko nun yung mga smartphone na gatong presyo. Sobrang malag talaga. So para sa akin, itong smartphone na to, is sulit siya para sa presyo niya talaga. At syempre kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up at huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Peace!